Pero ang punto kasi dito, para hindi ka magkamali, huwag ka nang magsalita o magbigay ng opinion mo. Dahil yung opinion mo, lagpak. Yung opinion mo, kabobohan. Kaya dapat huwag ka nang magbigay ng opinion mo. Mainit pa din ang mga issue at mainit pa rin ang patotsyadahan ng PCO at itong mga Duterte. Hindi ko nga alam kung tayo ba ay nag-hire ng USEC sa PCO Di, na tama ang naman, kanyang trabaho ay banatan lang ang mga Duterte. Tama lang naman, taga-PCO po siya. Palengke, Commissioner Office, di ba? Mukhang palengkera na kasi yung ating bagong PCO USEC Yung ano ba yan? Press officer daw. Ewan ko kung hindi niya ata alam yung kanyang kanyang mandate. Yun lang sa akin, parang hindi ko siya na-inform kung ano yung trabaho niya. Hindi po kayo senador, hindi po kayo congressman, hindi po kayo vlogger dyan, kayo po spokesperson o press secretary o Hindi nga siya spokesperson. Oo, hindi nga siya spokesperson. Press secretary ng programa at magagandang ginagawa ng gobyerno. Wala na po ba kayo magandang may balita? Puro banat na lang. Ginaya nyo. Anong pinagkaiba nyo dun sa mga tanso vlogger? Nilagay lang kayo sa Malacanang. Yun lang pinagkaiba. Patay tayo dyan. Coach. Ay, sila po, ang gagawin talaga nila dito ay na-narrative. Ay, pansinin ninyo, yung galawan sa kamera, ang madalas nilang binabanggit, fake news. Etong si BBM, fake news. Yung mga vloggers nila, fake news. Tapos kumuha sila ng sekretary para maging tagapagsalita nila na fake news na naman daw, di umano, ang Duterte at ang mga kaalyado ni Duterte. Kaya alam natin, talagang dito po paiikutin yan. Ibabato sa mga maka-Duterte yung salitang fake news. Sana lang, linyahan po natin, ano ba ang fake news? Pag-aatakihin ba kayo? Kahit totoo, tawag nyo fake news? Pag hindi mabuti sa inyo, hindi, ibig sabihin, fake news. Bibigyan ko kayo, dapat dagdagan nyo sa mga manunood nito, dagdagan nyo yung listahan. It's really about time na yung social media natin, ilista po natin kung anong fake news galing sa Malacanang. Una, hindi raw nagpasok ng barel sa KOJC. Fake news o hindi? Pakisagot po, J. Ruiz, Secretary J. Ruiz at Secretary Attorney Claire. Nagpasok ba ng barel sa KOJC? Pangalawa, anong sabi nung kampanya? Hindi pa papasukin ng EDCA. Nakapasok ba EDCA? Pangatlo, 20 pesos na bigas. Natutupad pa. Kayo na lang, mga manunood, sundan ninyo. Sana po, huwag tayong ipokrito kasi ang pangit na salita kayo ng salita dyan, linis-linisan. Tapos ganyan ang gawain nyo. Ba't hindi nyo sirtahin yung presidente nyo? Number one fake news yan Meron nung nakaraan mga partner na sinabi ang dating Pangulong Duterte na this government or Bongbong Marcos is veering towards dictatorship. At hanggang ngayon ay napakalaking issue sa kanila noon. Now, itong ating si Vice President Sara Duterte ay nanawagan sa mga Pilipino na kung may mga nakikitang mali sa gobyerno, i-call out ang gobyerno. At ang depensa ng bagong PCO USEC, inciting to sedition. Oo, na parang tila mo iyong pagsabi ni Inday Sara sa mga tao na magreklamo kapag may problema, parang bawal na. Pwede daw mademanda si VP Sara ng sedition. Ano masasabi niyo dyan? Banot ba? Naku, di nagbabasa ng batas ito. Nakasulat po sa batas natin yan, pag meron kang grievances against government o may sama ka ng loob, yan ay karapatan mo. Paano naging sedition yan? Ano ba? Parang hindi kayo abogado. Huwag ka kasi magsasama kay libayan Kaya tuloy nagkakaganyan-ganyan. Alam mo tuloy, natatawag sa'yo ngayon, Gadon 2.0 o girl version ni Gadon. Dahil alam nyo, napaka-clear po yan. Walang masama kung ibigay natin ang ating saloobin, magalit tayo sa gobyerno, wala hong problema yon. Ang masama,
magrebelde tayo sa gobyerno. Yun, yung Yan, magkarmas. mali yan. Wala ka maririnig sa mga Duterte na ganyan, na magrebelde sa gobyerno. Wala. Pero yung ilabas mo yung galit at saloobin mo, meron. Nasa batas yan. Protektado ng batas yan. Ala, si Attorney Batas pa man din, oh. Walang kaalam-alam, oh. Mana to sa katoto niyang silibayan, eh. Dapat ito maging vlogger na lang. Balik ka na lang doon. Total, malaki naman ang kita mo sa channel mo. At least doon, salita ka ng salita kahit kabubuhan yung sinasabi mo doon. Ayos lang. Kasi pero pag nandiyan ka na, Kasi vlog mo yun, dapat ano ka na. Dapat hindi ka na rin... Refined ka na. Oo, tsaka hindi ka na rin balat sibuyas. Dahil ang mga opisyal hindi dapat balat sibuyas. Pero alam mo, Boss Dadan, nalulungkot talaga ako sa nangyayari sa bansa natin ngayon. Wini-weaponize yung alam mo, ultimo pagkuha nila ng sekretary para sa Duterte. Wini-weaponize yung gobyerno. Talagang Basically. Praning. Oo. Hindi na Kukuha ka maganda. ng bayaran, kukuha ka ng susweldohan ng taong bayan, tapos ang trabaho, imbis na makatulong sa gobyerno, Para inaatake atakihin ng ng inaatake Duterte. ang mga Duterte. Besides, ang mga Duterte, they have the freedom to say what they want to say. Especially kapag ang kanilang sinisita is the government. Why not, instead of awayin nyo sila, i-address nyo yung mga issues nila. Bakit hindi nyo solusyonan yung mga problema natin? At saka isa pa, mga bossing, ang daming, namimili lang kayo ng sinasagot sa mga batikos ng mga Duterte. It still boils down to, Drug test. umiiwas kayo sa drug test. Kasi kasama yan sa mga binibitawan ng mga Duterte. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin tinatouch yan. Kung ano-ano na yung pinupuntahan natin na issue, pero yung pagdating sa drug test, which is very important yun, na ang isang leader ng bayan natin is sober at hindi lulong sa droga dahil siya ang nagmamaneho ng bansa, yun talaga yung dapat na priority natin, ma-address yun. Pero hanggang ngayon, 2 years after, 3 years after, hindi pa rin tayo binibigyan ng paunlak ng presidente natin. And wala ring statement ang mga gabinete tungkol dyan. Never niyang dininay na siya ay under the influence or hanggang ngayon or dati gumamit, wala siyang denial. So ngayon, itong kanyang bagong PCO, instead of demanding sa kanyang amo itong itong proseso na ito na pagpapadrug test para nga naman makalma ang mga tao, hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig nila, Coach Oli. Okay, mag-iingat tayo sa mga vloggers po, tsaka sa mga ordinaryong maglalagay po sila talaga dyan ng Trojan horse. Maglalagay katulad nung lumabas na picture, di ba? Kasi talagang gusto nilang i-connect ang Duterte, ang supporters ni Duterte fake news. Maglalabas sila ng picture dyan ng video, tapos pag grinab nyo, shinare nyo, pero fake news, galing din naman sa kanila yun. Mag-iingat po tayo, Pero ang isang hindi fake news, Coach Oli, Afghan refugees. Ano na nangyari dyan? Nasaan na yan? Ang sabi ninyo, 1 buwan lang na nandito yan. Yan ba ay naipadala nyo na sa Amerika? Kung hindi pa, dapat ina-update nyo ang taong bayan. silang fake news. Hindi ba? Ano Pero pa? ito mahirit ko lang, kasi yung sinasabi na magalit tayo sa gobyerno, may masama po ba dyan? Ako magtatanong sa inyo, hindi ka ba magagalit kung tinanggalan ng budget o subsidy yung PhilHealth, tapos meron naman palang budget na kulang pa doon sa mga ospital? Ibig sabihin, hindi pa pala tapos, tinanggalan na ng budget. Sino magsasuffer ho niyan? Yung mga mamamayan. Bakit? Siyempre, yung mga ospital, hindi na sila papayag na tatanggap sila ng PhilHealth. Diba? Bakit? May utang pa sa kanila eh. May utang pa pala sa inyo. Bakit tinanggal nyo ang budget ng PhilHealth? Hindi ka ba magagalit doon? Sa presyo ng bilihin, sa sobrang mahal, hindi na ho sapat. Hindi ka po ba magagalit doon? Doon sa nakikita nyong krimen, ako kanina may nakita, bagong modus daw ngayon na para madukutan ka, aapakan yung paa. Alam mo, nakita ko yung news, mga teenager ang gumagawa. Ganun na ho ang krimen sa Pilipinas. Hindi ka ba magagalit doon? Doon na lang sa matinding unprogram na budget doon sa Kamara, na wala inutang ito ito sa ibang bansa, o Bank of Korea, inutang
tapos inilagay sa program na magdidesisyon lang. Alam naman natin kung Congress. sino. Congress lang. Tapos, saan mapupunta yon? Wala pang project, bayad na. Oh, hindi ka ba magagalit doon? Di ba? Yun ang sinasabi ni VP Sara Duterte. It's time for us na magalit na. Bakit? The government should be serving us. Di ba? Yan ang dapat na nangyayari. At ito basahin ko sa inyo. Ito, napaka-importante nito. Oh, Ephesians 4:26. Be angry and do not sin. 'Di ba? Ang linaw ho doon. Mismo ang Diyos ang nagsabing be angry. Ibig sabihin, hindi sinabing huwag kang magalit. Pero nandun, be angry and do not sin. So ganun din sa Pilipinas. Maaari tayong magalit, maglabas ng saloobin sa gobyerno, but do not sin. O do not break the law. Ganun yun. Ano ibig sabihin? Huwag tayong maghawak ng armas, huwag tayong magrebelde, huwag natin na forcefully tanggalin ang presidente. Yun yung sinasabing huwag tayong gumawa ng masama. Pero hindi masama ang magalit. Ewan ko dito sa kapatid ni Franz, kapatid ba ni Franz Castro? To? Pinsan natin. O, parang pareho silang palingkera. Baka nanay. Oo, pareho sila ng estilo. Ganito ho siya magsalita. Ano ka, diktador ka na ba ngayon? Kailan ka ba naging diktador? Balita ko dati nung sa mga vlog-vlog mo, pinaglalaban mo ang karapatan ng mamamayan, di ba? Na yung kanilang freedom of speech. Ano nangyari sa'yo? Alam mo, ito gusto nyo makita yung yung isa pang background nito na nautal-utal ito. Meron nag-interview sa kanya. Ang pangalanan ko na. Isang dilawang pinklawan na nag-interview sa kanya. Nangangalang Christian Esguerra. In-interview siya. Tungkol sa paano mo ipagtatanggol kung may blatant lie na. Hindi nga siya makasagot ng diretso. Kasi nga, alam naman natin na yan ginagawa mo for maybe credentials. Magandang credentials yan pagka kukuha ka ng ibang mga kaso. Pero ang punto kasi dito, para hindi ka magkamali, huwag ka nang magsalita o magbigay ng opinion mo. Dahil yung opinion mo, lagpak. Yung opinion mo, kabobohan. Kaya dapat huwag ka nang magbigay ng opinion mo. Maganda, sabihin mo na lang kung ano yung programa ng gobyerno, yung magandang programa ni Marcos, at yun na lang ang sabihin mo. Kaya lang, talagang diyan ka mauuwi. Bakit? Walang magandang ginagawa itong gobyerno to. Huwag banat bay. Ako, para sa akin, magsalita lang siya na magsalita para may laruan tayo. Pag guminto na yan, wala na tayong wala tayong laruan. At least may ganyan. O, pagkatapos niyan, si Castro naman. Tapos si Trillanes. O, tapos siya na naman. Meron tayong laruan. Pero itong Pero pareho sila ni Trillanes, ha? Oo. May bago na naman ginawa si Trillanes, Ano? Yung may naman siya. Yung kay Pulong dinagdag na naman niya. May dinagdag siya. Supplemental. Kulang sa pansin Kulang sa aruga. Tapos alam niyo ginagawa niya ngayon sa interview, sinisiraan niya ang Caloocan, yung mayor. Ang lupit. Anong sinabi niya doon? Pinakamaraming crime daw, pinaka-poorest daw. I-google mo yun. Hindi lumalabas ang Caloocan. Pag hinanap mo yun, hindi Caloocan ng poorest, hindi rin Caloocan ng pinakamaraming crime. chismis. Mahilig talaga siya. Pareho sila nito. Mahilig sa hearsay to. Mana talaga si Trillanes at saka ito. Magkasundo siguro itong dalawang to. Parang chismis vlogger. Oo. Pero ako, itong pagka-hire kay Claire, ito po ay, sa tingin ko ito ay continuation noong pagpapatawag ng mga vloggers sa kamera. Hindi sila naging successful dyan Sa katunayan, sila pa ang pinagpapaliwanag ngayon ng korte. Supreme Court, So yes. hindi nila madikit yung fake news. So kailangan nilang diinan Lahat dyan papunta. Gaya na sabi ko, dyan nila dadalhin. Yung narrative, dyan. Kaya hinari ito ngayon. Kita mo ang bukang bibig. Meron ba siyang sinasabing magandang plataforma ng gobyerno? Wala. Puro siya Duterte. Kung titingnan mo ito, parang nahuhumaling kay PRRD. Wala na Bagong siyang dilema naisip. nga Bagong dilema na walang ibang bukang bibig kundi At saka Duterte. hinihiro pa ito ngayon. Hindi, pero ang dahilan naman hinihiro pa daw. ito ng mga Ang dahilan naman daw, tinatanong siya. Pero ito nga kasi yun, Banat Bay. Merong tinanong sa kanya na tinanong din siya nung nagtanong na is this the position of Malacanang? Ang sabi niya, no, I'm speaking as a lawyer. Anak ng tinapay. Hindi ka naman hinire dyan Hindi ka naman hinire dyan bilang Parang maging lawyer. abogado Mali at ka dyan. magpaliwanag Ano? Baka hinire siya.
Para doon? Para mambash lang. Hindi, hinahir siya as vlogger. Hinahir siya yun na nga ang ano. para mambash. Di ba? Yun na nga ang masaklap. Kasi hinire ka, supposedly, para Yun. makatulong sa Pilipinas. Pero kung hinire ka, at ito ang iyong main job description, bantayan ng mga statement ng mga Duterte at banata ng mga Duterte dyan sa, ano na yan, sa iyong lamesa na yan, Ang babaw. ang napakababaw. At saka, my God, ano yan, taxpayers' money ang binabayad sa'yo. Hindi ka mahiya sa sarili mo. Na yan lang ang ginagawa mo. Again, the problem is not the Dutertes. Ang problema ng bayang Pilipinas, una, komunismo, bumabalik na, krimen, bumabalik na, pati yung mga pamimiki ng mga krimen. Para lang mapasama ang isang Ay, oo, syudad, bumabalik na. At kung ano-ano pa, kidnapping, andiyan na naman. Hindi ba? So, tuloy-tuloy, paulit-ulit lang yung problema natin. Ano?